Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Hello guys! Hello mga ka-trade! For today's video ay subukan natin mag-buy sa isang company na nakita ko. Yun, nakapag-login na ako. Titingnan natin kung ano yung pwedeng bilhin ngayon. Ito yung aking portfolio. Base dito sa market statistics, itong ginagawa ko siya ganito. I-click mo itong market statistics. Ito yung mga tumaas dito sa bandang kaliwa, top 10 gainers, ito yung mga tumaas. Ito, AB, 22%. Kaso, kakabukas ko lang ngayon kaya pataas na yan, delikadong bumili na dyan kapag ganyan tumaas na. So, dito tayo titingin sa mga bumagsak. Itong GPH, 29% na binagsak, kaso mahal, 11 pesos ang presyo. So, tayo ng mas mura ng kaunti. Mura lang, mga peso-peso lang. Ito ang nakita ko ngayon. Ito, STN. Ayan. 12%. STN, ayan. 12% ang binagsak niya. So, tingnan natin yan. Ito yung ino-observean kong isa Okay, tingnan natin yung STN na yan. Okay, dito siya. Ito. Kung titignan mo ang charts niyan, gusto mo makita ang chart, i-click mo lang to. Chart. Ayan, ito yung chart niya. So, nag-open siya noong 1.25, kaninang 9 AM. Tapos, bumagsak siya ngayon, hapon. 1 PM na ngayon Ayan, mapapansin nyo, 1 PM. Ang pizza ay May 30. 5:30. So, bumagsak siya. Closing siya noong nag-opening siya ng 1.25 pesos. Tapos bumagsak siya sa 1 pesos. Ayan. Ayun, ito siya ngayon sa 1.3. So, okay, di ba? So, mukhang pwede siyang bilhin kasi bumagsak siya ng 12% base dito. Ito, ayun, sa pinakababa. Ino-observean ko kasi yan. So, wala pa tayong nababay dyan. Ito yung ating puhunan ngayon. Ito yung kinita ko sa YouTube na i-trading ko sa loob ng magti-3 weeks na ngayon. Ako nagti-trade. Yung halagang 6,200 na kinita ko sa YouTube ay ipinasa ko dito. Ngayon ay naging 8,734 na. Pati-utay lang. So ngayon, ang gagawin ko ngayon ay magbabay ako dito sa STN. Pinag-aralan ko na to kaya pwedeng buy. Basta nakita kong bubagsak, pwedeng tumas ulit yan. So magbabay tayo ngayon dito sa STN sa 1.0, magbibid lang tayo, 1.03. Tayo natin dito sa 1.03. 1.03. So, bilang bibid natin bilhin dyan, mga 8,000 siguro. Tayo po lang dito sa quantity, 8,000. 8,200. Yung halagang 1.03, ang halaga niya 8,240. So, ang puhunan ay 8,700. Pwede. Kung gawin natin 9,000, 9,000. So, hindi na pwede kasi 9,000 So, gawin natin 8,000 lang. 8,000 lang. Ayan. So, magbibid muna tayo Magbibid. Pag na-type mo na yung quantity dyan, na gusto mo i-bid, tapos yung amount dito sa price, i-click mo dito sa bandang kaliwa itong fill type day. Click mo itong arrow, tapos select mo itong GTC. Ibig sabihin niya ay good to cancel. Pwedeng i-edit anytime. Okay? So, magbibid tayo dito ngayon sa 1.03. Hindi natin kung mahahabol pa kasi mukhang tumataas na ulit. Okay? So, i-click ko na itong buy. I-click ko itong buy. Try natin. Kung magkakaroon ito ng laman dito. Sa ngayon, wala pa siyang laman. I-click ko na itong buy. 1.03. Dito yung papasok. Dito. Okay? Try natin. Click. Yan. So, may natira na lang tayo na 470 sa buying power. So, andun na siya. Dito na yung ating bid na 8,000 units. Okay? So, kasama na dito. Sana ma-execute. So, para makita mo kung saan napunta yung ibinili mo, i-click mo, exit ka lang dito, exit. Ito, i-kiss mo lang to. Tapos, punta mo itong trade. Click mo itong trade. Tapos, ito lalabas itong order book. Click mo yung order book. So, dito sa order book, ang order book ay, asa na yun? STN, ayun. Nasa taas, nasa pinakataas siya, ayun. STN, buy,
8,000 quantity sa halagang 1.03. Okay? So, dyan makikita kapag yung nag-order ka sa order book. Okay? Tingnan kung ma-approve yan kasi nag-bid lang tayo sa mas murang halaga. Okay? Ito, ayan o. So, i-wait lang natin itong ma-approve yan. So, yun, hintayin natin siyang tumaas. Okay, for the meantime, ay ganun guys, ang pagbabay kapag gusto mong pumasok sa buy and sell ng stock trading. At kung wala ka pang trading account, pwede mong panoorin ang video ito kung paano gumawa ng account sa BDO Securities. Okay? For the meantime, ay hold lang muna tayo. Hold lang muna tayo at hihintayin natin yan, ma-execute dito yung order natin. So kasi kung mapapansin nyo dito sa total bid quantity niya, 2 million yung gustong bumili, tapos yung nagbebenta ay 1.7 million lang. Kaya may potential yan na tumaas kapag na-execute ito sa bid natin, sa order natin na 1.03. Okay, for the meantime, ay standby lang muna tayo. Recommended bago bumili ng stocks ay kinakailangan pag-aralan muna. Kanina pinag-aralan ko na kasi ang stocks na to para malaman mo yung trading history niya. Okay, papasyalan natin yung trading history niya. Okay, papakita ko lang sa inyo paano ko nasabi na pwedeng bilhin yan. I-click mo lang itong minimize muna. Minimize, tapos itong yan, ito. Dito sa, tinignan ko siya kanina dito sa Wall Street Journal before ko siya bilhin. Okay, ito yung trading history niya, company na yan. Bagong bukas lang siya. Para makita mo yung trading history niya, dito nakita mo sa taas, 1 day, 5 days, 1 month, 3 months, click mo yung 3 months. Yan, kung mapapansin nyo, ka-umpisa lang ng trading niya noong April 30. So, May ngayon, May 29, May 30, ibig sabihin, nakaka 1 month pa lang siya. Nag-start siya sa trading na 1.27. Yan. 1.27 yung price niya noong last 3 months. Last 1 month pala. Okay, sorry. 1.27 ang price niya. So, bumagsak siya dito sa 0.80. Ayan, mas maganda sana kung dyan nakabili. Ano? So, late ko na rin kasi siya nakita eh. Pero okay lang. So, yung 3 years niya, so wala pa siya kasi ka-ups lang yan. So, yung sa 3 months, makikita mo siya. Sa 1 month, ayan, makikita mo sa 1 month. Ito yung bagsak na, na 0.80. Tapos, nag-a-attend pa siyang tumaas ngayon. Ayan, yung mapapansin nyo yun. So, yung pinakamataas niya na sa 1.18. Ilan to? Ito to, no last 5 days. 1.24 pala, ayun. 1.24, yung pinakamataas niya. 1.25. So, tapos, nag-a-attempt siya kasi tumaas. Bumagsak siya ngayon, araw na to. Dito sa 1 day, click mo itong 1 day. Ayan, 1.24 yan, Yun yung kahapon, 1.24. Ngayon yan, ngayon. Ayan, ang pizza ay 5.30. Okay, may 30 ang pizza. So, kaninang umaga, trading o nag-opening siya sa 1.25. So, tapos bumagsak siya ngayon. Ayan. Bumagsak siya ng piso pala. Kanina 11:20 AM. Tapos nag-attempt siya ulit tumaas. Ayan. Ayan. So, yan yung pinag-aralan ko kanina. Kaya ako binili ang stocks na to. Okay, so ganyan ang pag-aaral bago ka bumili ng stocks para meron kang idea kung ano yung stocks na bibilin mo. Okay? So, ganyan lang, itong The Wall Street Journal. So, itatype mo lang yun dyan. Kung ano man ang gusto mong hanapin, stay in kasi ang stock code niya. Lalabas agad yan. Stingil. Ayan, Stingil Manufacturing Corporation. So, click mo yan, ito yung lalabas. Okay? Yan ay pagawaan ng yan. Kung titignan mo yung ka-ups lang yan, ang share pa lang niya, walang nakalagay na market capital. Ang mga nag-investor na ay nasa 1.42 billion. Okay? So, kung babasahin mo yung profile ng company, ito nakalagay dito, engage in manufacturing, processing, selling of kinds of paper products. Okay? So, kaumpisa lang niya, kaya nakalagay na empleyado ay isa lang. Wala problema yan. Possible mag-boom kasi paggawa ng papel. Okay?
Okay, balik tayo dun sa ating trading platform. Sa 1.03. Ayan, malapit na, malapit na, ma-execute na yan. So, standby tayo, tingnan natin kung na-execute na. So, wala pa rin. So, okay, standby lang muna tayo, wait natin ma-execute yan, 1.03. Okay? Ito na, yung pagkalipas ng wala pang 30 minutes, yung ating order ay na-execute na. Ayan, kung mapansin nyo ay dito, to. Ang total bid na ay 1.02. Ang bid natin kanina ay 1.03. Ibig sabihin, na-execute na yun. Ngayon, paano mo makikita yon? Yung na-execute order na yon. So, ang gagawin mo lang, punta ka dito sa taas, sa trade. Okay, click mo itong executed orders. Tingnan natin kung andyan na yung ngayon. Dito sa baba, STN, ayan STN buy 8,000 units sa halagang 1.03. So, na-execute siya, oras na 13:34, ibig sabihin 1:34 PM ngayong araw na to, na-execute siya. Okay? So, yung bid natin sa 1.03 ay na-execute na. Okay? So, close mo lang yan. Kung nakita mo na, close mo lang. Tapos, para makita mo kung may laman na yung itong stock na to, i-click mo itong buy. Ayan ayan Kanina wala yan, di ba? So, nagkaroon na siya ng laman. Andiyan na yung 8,000 natin. 8,000 units. Tapos, ang buying power natin ngayon ay 470 pesos na lang. For the meantime, since execute lang niya ngayong araw na to, ay hold lang muna tayo. Hold. Kasi, ang konsepto ng stock trading, buy in the lower price, hold, and sell in the higher price. Ang petsa ay May 30, ang oras ay 1.38 PM. Okay? So, makita naman yan. So, naka-live trading tayo ngayon. Kaya, hintay-hintay lang tayo habang kakabili lang o kakabay lang natin ng stocks doon sa STN company. Hello guys. Ngayon ay Monday. Kung mapapansin niyo yung page sa aking screen ay June 3. June 3. Ang oras ay 9:44 AM. So, Monday ngayon, first day ng trading para sa buwan ng June. Okay? So, nung nakaraan ay nakabili tayo dun sa STN ay last Thursday. Kaya bali pang 3 days trading ngayon. So, ngayon Monday mag-o-open tayo. Titinan natin ngayon kung anong resulta ng ating binili dun sa STN na stocks. Okay? So, as usual, pupunta tayo dito sa ating portfolio. At saka kung mapapansin nyo, bago na yung platform doon sa BDO Securities, bago na siya. So, nag-update kasi siya ngayong Monday. So, ini-update siya. Kaya ganyan na yung itsura niya ngayon, compare nung mga nakaraang trading natin. Okay? So, ganun pa rin naman halos ang konsepto niyan, So, dito pa rin yung fund ng cash, withdrawal, portfolio, investor profile, kung gusto mong makita yung profile mo, trade ng stocks, buy ng funds, market offer, yung halos pa rin naman, So, ngayon, ang titingnan natin ngayon ay yung ating view portfolio. Okay, ito. I-click mo to para makita natin yung nabili natin na STN na code, sa stock code. Dito, kagaya dito sa bandang kaliwa, ay ilalagay mo pa rin dyan yung symbol, STN. Ayan, STN. STN, ayan. So, i-encode lang yan dyan. Tapos, dito sa bandang kanan, ay i-click itong submit. Okay, i-click ko na yung submit. Titingnan natin yung position ng nabili nating stocks nung last Thursday. Okay, so nabili natin siya sa halagang 1.03 pesos sa value na 8,000. So, ang halaga nun ay 8,264. Ngayon, kung titingnan natin ang presyo niya, ang presyo niya ay 1.14 na o tumaas na siya. 1.14 na, nabili natin siya sa halagang 1.03. So, tumaas na siya, 1.14. So, ang total value ng pera natin from 8,200 ay naging 9,000 na. Kasi may gain na, may gain na, may tubo na siya na 774 pesos and 83 centavos. Diba? So, kumita na agad. So, ganyan lang kadaling kumita guys dito sa trading. Basta alam mo yung stocks na bibilhin mo nasa low price para siguradong tataas at tataas yan. Okay? So, balik tayo dito sa ating trading platform. I-exit lang itong exit. So, babalikan mo lang itong sa trade stocks. Okay, i-click ulit ito. So,
tingnan natin yung position niya. Ayan, naglo-loading siya. So, kumita na agad tayo ng 700. Okay, asa na yon? Ito, STN sa baba, ayan, no? STN. So, ayan, no? 1.14 yung last price niya ngayon, no? So, tingnan natin, STN. I-click mo lang yung STN. Uy, bumaba siya. Bumaba siya ng kaunti. Ibig sabihin, dati siya nakarating dito sa 1.14. So, ngayon, ang price niya, ayun, may mga nagbibid yun. So, medyo bumaba siya. Kasi dito pala siya umabot kanina. Oh, sayang, no? So, okay lang yan. So, pag ganyan, since dito naman natin siya nabili nung nakaraan Thursday, so, ngayon, pag ibinenta natin siya ng 1.10, may tubo pa rin tayo dyan, ano? Pero sayang naman. So, hintayin lang natin, kasi mukhang tataas naman. Kasi itong, kung papansin nyo, itong total bid quantity, 2 million quantity ang gustong bumili. Tapos yung nagbebenta ay nasa 940,000 lang. Kaya malaki ang posibilidad niya na tumaas. Okay? So, for the meantime, ay hold lang muna tayo. O kaya, pwede natin ibenta dito sa dito sa 1.13 kasi kukunti ang nagbebenta dito. Ayun. 1.13 ha. Try natin ibenta. Para kahit paano ay kumita na agad tayo ng 10 points. Halos kung tutuusin yun ay ng mga nasa 600 plus na rin yun kahit paano. Okay? So, try kong ibenta. Isisell ko siya. Para ma-sell mo siya, dito itong stocks mo to, siyempre, i-click mo tong sell. Ito. Sell, sell. Click mo lang yung sell. So, isisell ko siya ngayon dito sa halagang 1.13 para kahit paano ay masecure na natin yung tubo na kahit paano ay 600 pesos. Okay? So, isisell ko siya ngayon. I-click mo dito sa quantity. Ilagay mo dito yung, itong 8,000, ilalagay mo siya dito. Sa yung 8,000. Ibig sabihin, 8,000 units yan, ha? Sa halagang, sa price na 1. Dito natin siya ilagay sa, dito lang. Sa 1.13, kahit paano ay tubo na tayo. 1.13. Doon kasi sa 1.14, kanina, kung napansin nyo, ay nasa 700 yung tubo, So, dito sa 1.13, ibig sabihin, mas mababa yan, mga 600 pesos lang yan. Pero okay na rin, kahit paano, ay kikita agad tayo, Okay? At least na masisecure natin yung tubo. Okay? Ayan, nailagay ko na sa 8,000 units, sa 1.13. Tapos dito sa fill type, ilalagay mo dyan, i-click mo tong arrow. Tapos, i-click mo tong GTC. Okay, laging GTC ha, para anytime ay pwedeng baguhin yan. Okay? So, ayan, naka-ready na siya. So, hintay natin itong tumaas. So, i-click ko na itong sell. Click. Ayan. So, naka-order na tayo. Na-order na natin. Naibenta na natin. Pero, kung mapapansin nyo dito sa available quantity, 0 na siya. Ibig sabihin, nasa sell order na siya ngayon. So, para makita mo yung sell order, i-exit ka lang dito. I-exit mo lang to. Tapos, dito sa bandang kaliwa, sa taas, trade. Yung cursor, itapat mo dito sa trade. Tapos, click mo itong order book. Okay? So, i-click itong order book. Order book. Saan na tayo? Ayun. Dito sa sell. Ayun, STN. Sell order sa halagang, sa quantity, sa 8,000 quantity sa halagang 1.13. Sa 1.13, siguradong may tubo na rin tayo dyan. Mga 600 plus yan. Kaya, pag inabot yan, ay siguradong kikita tayo. Okay? So, i-gisa natin to. So, for the meantime, ay hihintayin natin yung trading for today ngayong oras na to o sa buong maghapon hanggang alas 3 mamayang hapon. Okay, for the meantime ay hold lang muna tayo kasi ang konsepto ng trading, kagaya ng paulit-ulit na sinasabi, pag mababa ang presyo sa kakabibili, buy in lower price and hold, then sell it in the higher price. Yung maka 10 points ka lang sa trading, malaking bagay na yon. Kaya isisecure mo na yung tubo natin dyan. Okay, for the meantime, ay hold lang muna tayo. Hold! Okay guys, tatapos lang mag-recess. Ang oras ay 1:30 PM. Monday, June 3. Ayan. Kita nyo naman yung date, di ba? So, tingnan natin yung ating stocks. That's trade. Click mo tong trade. Okay. Ito yung STN. STN. Ang last price niya ay 1.10.
Saan yun? Ito, 1.10. So, nabili natin siya dito sa 1.3. So, 1.10 ang last price. So, tapos, itingnan natin ngayon yung kung magkano kikitain niya kung ibebenta natin niya sa 1.10. Dito sa view portfolio. Tingnan natin kung magkano yung pwedeng kitain kapag ibenta natin sa 1.10. Okay? Include lang ulit itong STN. Ayan, STN. Tapos, click submit. Click submit. Ang price niya ngayon ay 1.10. Ayun, kita nyo naman rate. Tapos nabili natin siya ng 1.03 noong last first day. So may tubo na rin naman pala siya. Ayun, may tubo na siya na 457 kung maibebenta yan sa halagang 1.10. Kaya pwede na palang ibenta yan. No? Kahit paano ay tutubo na yan. Kung ikaw ay YouTuber na kumikita ng $1 average daily, so mas malaki pa ang kita mo. Kasi sa $1 ay 58 pesos lang. Ay ito ay 457 to. Kaya nasa $9 to. Diba? So pwede natin ibenta to sa halagang 1.10. Para kahit paano ay kita na agad tayo. Okay? Try natin ibenta ha. Exit lang yan. Exit. Tapos balik ka dun sa trade. Ayan, trade. Ayan, nagre-reload siya. So ibenta na natin para mukhang hindi siya gumagalaw no? Ito. So, ang order natin ay balikan mo itong order book. Click mo itong trade, tapos itong order book. Luguhin natin. So, order book, STN. Ito. STN na yun. Binibenta natin siya sa 0.113. Kaso hindi siya gumagalaw ngayon, kaya bababaan natin ang benta. I-edit lang natin, modify. Click mo itong pencil. Yan. Sa 8,000 quantity sa halagang 1.10 para ayan. So lalabas na 8,800 na yung magiging pera natin. Kasi dito may napadagdag nung kanina. May naibenta ko na isang stocks na kaya naging 2,300 yung buying power niya. So ito naman yung puhunan na halagang 6,200 dati na galing sa sweldo ng YouTube ay magiging 8,800 na ngayon. Pag naibenta natin ito sa halagang 1.10, di ba? Kahit paano, kumita siya, di ba? Okay, ibenta na natin dito, ito. Sa halagang 1.10, may nagbebenta kasing 1,000 lang. So, gagawin natin, ibebenta natin siya sa halagang, sa quantity na 8,000 quantity. Okay? So, kapag na-set mo na yan, modified mo na, i-click mo itong modified order, ha? So, dito man mapapalagay, o yan, sa 1.10 para kikita tayo ng 475 pesos. Okay? Ayos na rin, di ba? Kahit paano ay kumita. Mas okay lang yung kumita kahit paunti-unti, ang mahalaga ay kumikita. Kisa naman sa ikaw ay nadulugi. Okay, so ibenta natin. I-click ko lang itong modified. Click. Yun. So, andito na siya. Ayun, naging 9,000 na siya. Kung mapapansin nyo. I-exit ko muna ha, para maging malinaw. Exit. Ayan, so andito na tayo ngayon. Nagbebenta tayo. Kanina, 1,000 units lang yan. Ngayon ay naging 9,000 units na. Kasi kasama na dyan yung 8,000 units na ibinibenta natin ngayon. So pag yan ay na-execute, ang kikitain ay 475. Kagaya ng pinakita natin kanina sa portfolio. Okay. For the meantime, hold lang muna tayo, hold lang, kasi naka-prepare naman na tayo para ibenta yung stocks na yan dito sa code na STN. Okay, so hold lang muna tayo, hold. Hello guys, tingnan natin ngayon yung binibenta natin na stocks, yung STN. So, nag-open ako. Ayan, ka-open ko lang siya sa 2:35 PM. June 3 ngayon June 3 yan. So, makita nyo sa aking screen ay, ayan Monday, June 3, 2024. Okay. So, tingnan natin ngayon yung aking ibinibentang stocks na sa STN. Pupuntahan natin itong trade stock syempre. Ito.
Double check lang natin kung nabenta na. O yun. So, ang price na ngayon ay last price ay 1.12. O yun, dito tayo nagbebenta kanina sa 1.10. O ngayon, 1.11 na. Ibig sabihin, mayroong biglang bumili sa 1.11. Sa 1.11, ibig sabihin, baka na-adjust siya, Okay, tingnan natin yung sa niya, sa detail niya, kung magkano yung kinita. Punta mo itong, para malaman mo yung detail kung magkano ang kinita, punta mo itong view portfolio, okay? View portfolio, tapos dito sa bandang kaliwa ulit, symbol, include lang itong STN. Okay, ito STN, ayan, STN. So, naka-include na siya, tapos click itong submit. Tingnan natin ngayon kung magkano ang kinita. Ito sa presyong 112 ito, 1.12. So, ang benta natin kanina ay nasa 1.10 lang naman. Kaso pumalo siya ng 1.12. Ibig sabihin kung sa 1.12 pala natin ibinenta, ang kita sana natin ay 616. So, kaso, ibinenta lang natin siya sa 1.10 kanina. So, nasa 500 lang yung kita. Okay, nasa 470, lang kanina. Tingin natin kanina, sa 476 lang kanina, 476. So, since nabenta na siya, ibig sabihin ay kumita na tayo sa araw na ito. Kahit paano, di ba? So, yan ang kaigihan dito sa stock market. Pwede kang kumita ng ganyan sa isang araw kapag tamang stocks yung nabili mo. Okay? Balikan natin. Tingnan natin kung magkano na yung pera. Okay? Babalikan mo lang itong trade stocks. Loading ulit. Okay, so balikan mo to. So nasa sa 1.10 kanina. Di tayo nagbebenta kanina. Ibig sabihin mayroong gustong bumili sa 50,000 units yan. Diba? So, tingnan natin yung pera natin kung magkano. Para makita mo yung buying power mo, i-click mo itong buy. Ayan na, wala, 9,000 na pala to. Kanina, ang tuos natin kanina, ikikita tayo ng 400 pesos. 9,000 na ito. So, kaya yung kinita ko sa YouTube na ipinasok dito nasa halagang 6,200, ngayon ay nasa 9,000 na siya. Diba? Kahit paano, ay kumita siya ng pautay-utay dahil dito sa trading dito sa stock market. Okay? Kahit paano ay kumita tayo ngayon, para sa akin ay masaya na ako dyan. Sa inyo, kung hindi ka nasisiyahan, ay maliit lang kasi ang puhunan natin. Pero kapag lumaki yan, naging 90,000 yan, mas malaki ang kita niyan. Sa bawat points na iaangat niyan, ay equivalent yun sa 900 pesos. Kung 90,000 ang pera natin. Kaso 6,000, 8,000 lang naman. Kaya ang bawat points niyan ay papatak lang na 80 pesos bawat points. Ngayon, mag 9,000 na yung puhunan natin, ay ang bawat points na pagtaas niyan ay 90 pesos. Ay kung makasampung points ka, edi meron kang 900 pesos, di ba? Sa isang araw, ayaw mo pa nun. Di ba? Kahit paano idagdag investment din yun, pauntay-utay. Okay, di lang po ang ating for today's video. Kahit paano ay kumita tayo ngayon sa trading. Kaya kung nagustuhan mo ang ating video, pero wala ka pang trading account, ay gaya ng binanggit ko nung nakaraan, pwede mo pong panoorin ang video ito kung paano mag-sign up sa Video Securities Trading o kaya paano gumawa ng trading account. Kung video ito panoorin nyo, ito ay makikita nyo dito sa ulihan din ng video ito. Okay? Yun lamang po ang ating for today's video. Kaya kung nagustuhan nyo ang video ito, pakilike naman, pakishare sa iba, at pakipress din ng subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga susunod pang video tutorial na gagawin ko dito sa trading sa Video Securities. Yun lamang guys at mga ka-trade at maraming salamat sa iyong panonood. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go.
hustle hard, hustle every single